Umuusad ang flotilla patungo sa mga tubig na halos alamat na ang dating. Pinag-uusapan ng mga mandaragat ang alamat ng kanluran, isang lumang rumor tungkol sa isang lupain na nananatiling buo lampas sa mga kilalang sona. May ilan na nagsasabing tinatanggap nito ang mga tumatakas sa mga digmaan. May iba namang naniniwalang isa lamang itong ilusyon na isinilang ng mga bagyo. Tahimik na nakikinig si Maylis sa mga kwentong iyon. Para sa kanya, ang malayong lupain ay posibilidad ng isang kinabukasang walang takot. Iniisip niya ang isang payapang dalampasigan, malayo sa koalisyon at sa kontinente. Isang larawang marupok ngunit matibay na patuloy na sumisingit sa kanyang isipan kahit napapaligiran sila ng panganib. Si Ilian naman ay nananatiling malamig sa mga salaysay. Hindi siya naghahanap ng kanlungan o katahimikan. Patuloy siyang sumusulong dala ang matigas na determinasyon, nakatuon sa paghihiganting bitbit niya mula pa ng kanyang exile. Para sa kanya, ang alamat ay isa lamang mirage na naglilihis sa mga mandaragat mula sa kanilang pakikibaka. Gayunman, masiglang pinag-uusapan ng mga kakampi ng flotilla ang mga lupaing iyon. May ilan na nakikita rito ang pagkakataong muling magsimula. May iba na umaasang makatakas sa impluwensya ng hari ng mga pirata. Ipinapakita ng kanilang mga pag-uusap ang tahimik na pangangailangan sa pag-asa kahit malayo sa mundong hinubog ng karahasan. Unti-unting nagbabago ang karagatan habang sila ay nagpapatuloy. Mas umiinit ang mga agos at lalong nagiging bihira ang mga isla. Ayon sa mga nakatatanda, ang mga palatandaang ito ay hudyat ng paglapit sa isang bahaging halos hindi pa natutuklasan. Ngunit nananatiling naroon ang panganib. Sinisikap ng mga patrol ng koalisyon na paghiwalayin ang anumang pagtatangkang magbuklod ang mga itinakwil. Naunawaan ni Maylis na may dalawang magkasalungat na pananaw na umuusbong sa pagitan nila ni Ilian. Para sa kanya, ang kanluran ay isang pangako. Para sa kanya, ito ay landas lamang patungo sa kanyang kaaway. Ipinakita ng pagkakaibang ito ang bagong kahinaan ng kanilang ugnayan, isang tensyon na lumalalim sa katahimikan ng gabi. Isang gabi, nakita ng flotilla ang mahabang guhit ng hamog na nabubuo sa abot tanaw. Para sa ilan, isa itong tanda ng alamat. Para sa iba, isang babala. Naramdaman ni Maylis ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mahiwagang hangganang iyon ang kumakatawan sa lahat ng kanyang ninanais at sa lahat ng patuloy na hindi pinapansin ni Ilian. Nanatiling mahiwaga ang dagat. Dala nito ang mga pangarap ng mga tumatawid dito at ang galit ng mga humahamon dito. Para kay Maylis, ang kanluran ay nagiging isang posibleng direksyon. Para kay Ilian, isa lamang itong distraction. Sa pagitan nila, ang alamat ay nagsisimula ng gumuhit ng isang di nakikitang guhit.